So, ito guys, bagong rap battle tournament handog sa inyo ng PSP Pangil sa Pangil. Itong tournament ay pinamagatang matira mayaman dahil ito sa tumataginting na cash prize na 1 milyon piso at champions diamond ring na worth 500k. Mga bigating pangalan yung mga kasali dito, 5 isabuhay champion, may mga nagbabalik, old gods at iba pa, kaya simulan na natin. Yung una sa listahan ay si Zack Maestro. Ngayon medyo hindi na ganun kataas sa expectations ng mga fans kay Zack Maestro dahil sa disappointing performance niya sa huli niyang battle. Inamin niya sa kanyang post-battle interview na nawawala na ang passion niya sa battle rap. Pero sana nga makatulong itong cash prize para mabalik ang gutom niya sa pagbabattle. Mot, 2017 isa buhay champion. Huli niyang battle ay nung 2020 pa laban kay Saito. Since noon ay mas naging aktibo siya sa music, nakapag-release ng dekalidad na mga kanta at nalabas yung Kasa album recently lang. Sa napapansin ko ngayon, balak na siguro ni Mot mag-focus ulit sa battle rap. So interesting na makita kung paano yung atake niya ngayon, kung anong mga adjustments ang gagawin niya. Bagong disenyo ng lanseta ang napanood natin laban kay Saki. Dito sa battle niya kay Zaki, kapansin-pansin yung pag-iba niya ng approach, mas direct, may personals at mas madaming angulo. Dagdag pa dyan yung pag-utilize niya sa kanyang freestyle ability na mas naging effective sa crowd. At syempre, given na isa si Lanceta sa pinakamagaling mag-rhyme at wordplay sa flip top. Sa ngayon, tingin ko alam na ni Lance yung winning formula sa battle. So, magandang sign ito lalo na't nasa tournament siya. 2022 Sunugan Champion. Halimaw yung version ni Saki sa Sunugan. Hard-hitting lines, on-point na aggression, punchlines after punchlines. Walang masyadong setups. Pero yun nga lang, hindi masyadong nag-translate sa flip top. Masasabing mas well-rounded naman siya sa flip top at lalo na yung huling laban niya sa PSP. Pero iba din talaga yung performances niya sa Sunugan sa Kumu. Umusad ng mabilis ang karera ni Zaki sa battle rap. Ngayon madami nang nakaka-appreciate ng style niya at madami ding nag-aabang sa kanya. J Black, 2021 isa buhay champion. Isang malaking challenge agad kay J Black na si Mot yung makakaharap niya sa round 1. Underdog talaga si J Black dito, pero abangan natin, baka may upset na mangyayari. Hindi na bago yung upset sa tournament. Isang halimbawa na lang ay nung first round ng Sabuhay Tournament 2016, Smaglas versus Ebside. Akata, abangan natin kung anong estilo na gagamitin ni Akata dito. Si Badang yung makakaharap niya sa round 1. So tingin ko gagana yung therapy session niya dahil madaming angulo kay Badang, no? Pinaka-consistent at active sa lahat ng kalahok sa tournament ng PSP. Isang accomplished battle rapper, Sunugan sa Kumu champion, sa buhay champion. So saan nating malupit pa din ang ipapakita sa atin ni Pistolero. Muling umingay ang pangalan ni Badang nung comeback battle niya. Surprisingly, madaming fans yung mas namangha sa pinakita ni Badang kumpara sa nakabattle niyang si Keram. At madaming ang nagsasabing luto raw ito. Tingin ko fair naman ang judgment. Sadyang may mga fans lang na nadismaya sa body language ni Keram. Hindi matatangging nagmarka din talaga siya sa battle rap. Mapa negative or positive man yan. Kinapos si Zaito sa Isabuhay ngayong taon. 2 tournament kasi sinalihan niya at halos magkasabay pa ito. Kaya siguro naka-apekto ito sa kanyang preparasyon. Napanood naman natin sa first round ng Isabuhay kung paano magseryoso si Zaito. Masasabing kaya niya din talaga mambadibag pag talagang preparado siya. So abangan natin kung anong gagawin niya sa Matira Mayaman tournament. Kilala si Poison 13 na isa sa mga MCs na laging handa, laging naka-A game. Pero may tendency din talaga mag-choke kaya kinakabos siya sa buweran niya. Halimbawa na lang yung battle niya kay Six Straight, Luxury at Plaridel. So isang hamon ito kay Poison 13 na dapat i-address. Invictus, isa buhay finalist at may pagkakataong magkampiyon ngayong taon. Solid ng pinakita niya laban kay JD. Kung sulat lang pag-uusapan, talagang busog ka sa high ni Invictus. Ibang klaseng lyricismo.
Aklas. Parang sa ngayon expected na kung ano yung gagawin ni Aklas sa battle. More on freestyle at delivery na full of aggression, no? Syempre iba din yung presensya ni Aklas sa crowd. Baka maging lamang niya ito sa kalaban niyang si Victus sa first round. Prime na lip cram ang napapanood natin ngayon. Halos nag-improve siya sa lahat ng aspeto, mula sa jokes, sa paggawa ng effective na bars at sa mga punto niya. Ang downside lang kay lip cram ngayon ay madaming anggulo ang pwedeng gamitin sa kanya dahil sa mga issues niya recently. Sa year na to, nagpakita si Keram ng malaking potential mahanay sa mga top tier MCs dahil sa sunod-sunod na solid performance niya. Isa dito yung laban niya kay Zaki. Isa sa mga nag-stand out sa battle na yun ay yung kanyang comedic timing. Madadala at matatawa ka din talaga sa paraan niya mag-deliver ng linya. Isa si Six Threats sa inaabangang battle MCs ngayon. Nasaksihan naman natin nung 2019 sa buhay kung gaano siya ka-competitive. Kaya maasawa na mapanood ulit yung ganong version niya dito sa Matira Mayaman. Lalo na si Mot yung pwede niyang makaharap sa finals. Isa ito sa dream battles ng mga fans. Kaya siguradong mag-all out si Six Threats para sa matchup na yon. Hindi pa nalalabas kung sino yung huling kasali sa Matira Mayaman. Malaking possibility na si Don Power si Shay. Sa tingin ko, according sa reliable source naman, baka si Shay na daw. Pero abangan na lang natin ang final announcement para sure, no? Ligas na Real Pinoy. Pakakala mo pang international, baka RPN, Real Pinoy, Neanderthal. Proud ka pang taga Rizal, di proud sa'yo si Jose Rizal. Kung yung N-word di sadya, dapat Negros, accidental. From Betlogs to Cheese de Sal to Kellogg's kasi famous. Sabihin nyo mang basic, hanggang name flips lang itong mga nameless. Iba ka sa karaniwan kahit mula nung sanggol ka raw. Nung niluwal ka, walang nagbago kung ano yung kulay mo sa ultrasound. Oh. Kulay, ultrasound, litrato. Mukhang di mo gets yung same thought. Di ba kanon yung apelido? Ba't mukhang hindi to na-develop? Mahangin, bully mayabang. Pag sinuri, wala yan. At ang best proof sa amin, huli niyang laban. Kaya F you sa akin, newbie ka lamang. Parang chess move, castling, rooking galawan. Ganun mag-wordplay! Suicidal na iyakin! Gusto niya ang kanyang buhay ma-end. Yung paglaban niya sa akin, isa yan sa kanyang suicide attempt. Nagpapaawa madalas para maging convincing. Nagka-fame sa bitching. Lame yung way of thinking sa game na to. You always play the victim. Gusto niya ay kaawaan siya kasi na-hurt yung feelings. Sige, kung gusto mo ng awa, ito'y mercy killing. Tangina, sikat na! Post Malone na mag-perform, may paiyak-iyak pa! O siya! Ikaw na magaling kumanta, pero pag kinanta kita sa pideya, baka umiyak ka! Kaya kung proud na proud ka sa yung pagiging battle rapper, nakakatawa. Kasi aminin mo man o hindi, ito'y trabaho ng tanga! Round 1, full of jokes na puro insulto. Round 2, mga bara na pampugot ng ulo. Round 3, sakit sa puso ang dinulot sa dulo. Kapag droga yung usapan, talagang punto por punto. Babaero ka rin. Hayok sa laman at kantutero ka din. Nagmamalinis ka porket hindi ka nabubuking. Buking ina mo, huwag mo akong aningin. Dahil yung tunay na rapist at manyakis, ganyan ang mukha kung tumingin. Ang pinag-aiba lang natin sa parehong pinasok na landas, hirap man ako'y lumaban at nagtrabaho ako ng patas. Kaya malas, dahil ikaw yung una kong pinugutan, unang ulong pinagulong na magsisilbing palatandaan, hudyat sa lahat at paalala na mag-iinsayo ng mahusay. Pagkat lahat ng sasalubong sa akin ay ginawang ko na ng hukay. Mirror match, kaya huwag kang magmamagaling. Kung sa harap ng ataol mo ko mananalamin, walang makakarinig kahit sumigaw ng malagong. Kinahon ko na ngayon itong manok yung panabong. Tinapakan ko habang nasa loob ng kabaong. Ngayon mo sabihing sisiw lamang ang nakapatong. Kaya halatado nang natatanga iisiping suicidal.
Ba't ba kinikwento mo nakabata ka, pinipilit mong mag-viral? Mas kung umiilang baba pa yan, hindi ito ang rival. Pagkat ako, isang akyat na lang, diretso na sa final. Tangin mo ako malawak! Sobrang lawak! Pati mga insekto, insectology. Pati mga halaman, botany. Alam mo yan! Kada grip ko malaronda, yung speed ko pang i-Honda. Pagdating sa Mandaluyong, kada kick ko magalona. Tangina ka, di kita gusto kalaban. Si Boss Arik lang namimilit. Magpasalamat ka na lang sa akin kasi sa line-up ka nasingit. Maswerte ka ako kaharap mo. Di mo man lang ba naisip na ako ang dahilan kung bakit ang mahal ng tiket? Diba? At sino bang may history ng linyang pagnanakaw galing Facebook na kuboy? Numero 1 tong putang inanto. Babad sa internet palagi na makasulat pa rin ko. Sanay kang nakatutok sa site ngayon. Hayaan mong ibang site naman ang tututok sa iyo. Dabogel!